So ayan, singko, yung mga ibon natin na nabulabog kahapon doon sa ating Taiwan lock, safe naman sila nakauwi sa kulungan nila. Kaso sobrang lakas talaga ng bagyo kahapon at medyo nahirapan tayo dahil sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan. Kaya ginawa natin sa mga ibon natin, ginawa natin sila ng paraan para maging safe sila, lalo na dito sa taas dahil sobrang lakas ng hangin. At ngayon, tingnan natin kung ano nangyari sa ating kahapon. Dilubyo! Kaya sana mag-safe lahat mga singko. Malakas na pala banda dito. Grabe lakas. Bali sumisigaw yung sumisipol yung hangin mga singko. Yun, bali ginagawa natin dahil nga papalapit na yung medyo madilim na. Ayun nag-uumpisa na tayong nililikas ko sila pa isa-isa. Nilalagay natin sila sa training box. Ito, magagamit natin itong mga cage na to, mga walang laman. Tatanggalin muna natin lahat yung mga laman dito mga singko. Habang may oras pa tayo, dahil nga sobrang lumalakas kanina, sobrang yung langit, para may naglalakad na dahil malakas yung hangin kanina. Ngayon, biglang huminto. Kaya, i-ano na natin, mga singko. Ayan na naman, mga singko. Ayan na naman. Malakas na naman yung hangin. I-ano na natin ngayon. Itatanggalin na muna natin yung mga ibon natin para maging safe sila. Papasok natin sila lahat dun sa feeds natin, dun sa pwesto para safe yung mga ibon natin. Ang iniisip ko lang yung mga ring neck, kung saan to sila ilalagay. Wala silang paglalagyan. Pero kailangan mahuli ko sila para mailipat muna mga singko dahil kawawa sila dito. Kaya gagawin natin habang may oras pa tayo, umpisahan ko ng pati yung mga nandyan sa Taiwan lock natin, medyo kumpiyansado ako. Kasi lumipad yung ating Taiwan lock kasama pati ibon, kaya baka tatanggalin na rin natin. At gagawin ko habang may oras, umpisahan ko na mga singko. Medyo babalikan ko kayo mamaya pag medyo okay na, naayos ko na lahat dahil nga medyo dumidilim na. Ang pasok nila dito ang pasok ng bagyo dito sa amin parang mga bandang alas 7, alas 8 ng gabi. Kaya habang may oras pa ako, dahil nga maghahanap pa ako ng mga lalagyanan nila, uumpisahin ko ng maglipat ng mga ibon. At least kung mawasak kung mawasak man itong ating breeder cage, safe yung mga ibon natin. Hindi ko nga lang alam kung meron pa tayong madadatnan na breeder area pagkatapos ng bagyo dahil sobrang lakas mga singko. So ayun, gagawin ko ligas na natin yung mga sa hangin, mga ibon natin. Yung singko, bali gumamit tayo ng flashlight dahil gabi na. Ang tinanggal natin mga singko yung mga nandito. Wala sila. Yung mga nandito sa posibleng matanggalan ng bubong dahil pag itong bubong natin lumipad dahil nga patong lang yan, sila ang unang-una mababasa. Tapos may poops tray naman, yung mga nanditong iba hindi na natin tinanggal. Yung mga nasa ilalim, hindi na rin natin tinanggal mga singko. Lahat na nandito sa taas, kita nyo wala nang laman, tinanggal natin. Yung mga nandito kasi pwedeng matanggal yung mga bubong yan yung mga nandito tinanggal natin, tsaka yung nandito sa taas wala na mga singko. Tsaka yung nandito tinanggal na natin yung mga nandito yan dahil sila yung pwedeng mabasa kapag dito kasi hindi siya gaano maaasing to dahil nga may bubong kami, hindi gaanong nagagalaw. Kahit nung bagyong mga nakaraan na bagyo hindi natinag. Ito naayos ko na to dahil natanggal dati yung bubong yan. Talaga natatanggal yung bubong. Ayun naglagay ako ng yung hagdanan ng pabigat, pero tingin ko parang walang kwenta kung sakaling talagang super lakas dahil nakikita ko sa video ng mga ibang lugar ang lalakas. Sa bagay medyo nasa mata sila yung atin sana wag naman ganun kalakas para hindi na tayo aayos kung sakali di ba haling malakas ang ulan, wag lang hangin mga singko dahil nga delikado. So ayan, bali nilipas na natin pati mga nandito yung mga nakakulong dito mga singko. Tinanggal ko na rin yan, wala na sila yung mga nandito. Magdadasal na lang tayo na sana wag madama yung mga nakatakip dito mga singko. Tinakpan na lang natin sila ng So ayan, bali
Ganyan na muna. Kung saan ko sila nilagay mga kasing ko yung iba nilagay ko sila dito sa training box, pero mamaya ipapasok ko yan dun sa loob ng pwesto dahil nga doon safe. Dito sa labas talagang mababasa yan pag sobrang lakas ng ano. Pinagsiksikan ko na lang dito mga kasing ko. Ayun lumalakas na kasi ulan, tsaka dumidilim na. Pag madilim na kasi hindi mo na mahirap nang gumalaw dahil nakakatakot na. Baka mamaya kasagsagan ng lakas ng ulan tapos bagyo na buhos ng hangin, doon siya matanggal, delikado. At least yan, medyo kahit pa paano safe sila mga kasing ko. At sana wag sanang matinag. Wag sana matinag, nakakatakot, grabe. Pag ganito mga hindi mo talaga masisi ang dahil bagyo yan pag-iingat na lang ang gagawin natin mga kasing ko. Ayun titignan natin kung matitinag itong natin, kung may dadatnan pa tayo, kung mawawasak. May dadatnan pa tayo mga breeder house dito. Kung bumagsak man, tingin ko hindi babagsak sa palagay ko lang, lakas ng loob yung mga pusa natin tatanggalin natin dyan mga kasing ko dahil nga kawawa sila dyan. Tatanggalin natin yan mamaya. Hanapan lang natin sila ng kulungan. Meron pa akong isang bakante doon, pwede natin gamitin. Lakas na ng hangin mga kasing ko. Medyo nakakatakot na yung mga ganitong paggabi na. Yung mga ibon naman natin dito ko sila nilagay yung iba. Halos yung nasa taas kasi fancy. Dito kasi safe. Pag sinira namin yung roll up, baka pati itong pangalawang roll up isasara namin. Bahala na. Ito dito ko muna nilagay yung mga fancy natin mga kasing ko. Pinagtabi-tabi ko muna sila dito sa isang kulungan na to. Ayan, yung iba kasi hindi ko mailagay dito, may mga may mga sibong. Baka mapitpit. Ayun Ito yung mga natin. Dito ko muna sila pinasok. Para kahit papaano safe sila. Ito yung carrier natin Yun yung pares niya. Yung powder, ito yung isa. Tatago. Ayan Nakalabas ko yung buksa pa. Isa yun yung young bird natin na Jacko. So, dito ko muna sila siniksik. Buti na lang, may ganito tayong kulungan. Ayan yung breeder natin, dito ko nilagay. Ayan siya. Tapos yung ating frill back, ayan mga kasing ko. Nasa taas siya. Dito kasi safe kasi naririnig ko na yung kahit itong mga natin, pang display natin dito safe sila dito pag sinira na natin itong Ang kinakatakot lang ni Gobre yung yung ginawa naming tawag dyan, yung tolda binigay sa amin yan. Kakagawa lang, kaya mo masisira na kagad. Malakas na kasi hangin na kasing ko, kaya yung ginawa natin. Sana wag naman matuloy yung talagang sobrang lakas. Di baling sobrang lakas na lang ng ulan, okay lang wag lang yung sobrang lakas ng hangin. Kasi medyo malayo naman kami sa dagat. At wag naman sana mapuno yung tawag dito, yung irrigation dahil talagang babahain kami kapag umapaw. So ayan mga kasing ko, sana keep safe tayong lahat. Dahil mga kawawa yung mga ringneck natin. Open na open. Lalagyan pa natin ng trapal dyan para panangga ng ulan. Dahil nga yung ulan may kasamang malakas na hangin, sigurado basa. Ay, nakakabwisit yung ganitong panahon. So ayan bali inan ako muna. Chinek up ko lang yung mga ibon natin kung okay sila. Bahala na mamaya dahil nga ang oras natin mga kasing ko 5:24. Paparating ang bagyo dito para nasa 7 to 8 PM hanggang madaling araw. Hanggang kinabukasan mga kasing ko, kaya natatakot tayo kung kaya pinagmamasdan ko na itong ating pinagmamasdan ko na itong ating breeder cage, kung breeder area, kung meron pa tayo padadatnan. Buisit na yan. Mga kasing ko, grabe, sobrang lakas na ng hangin. Ang sinisilip-silip ko yung ating Taiwan Lopton, medyo ayun pa yung paa niya. Baka mamaya yung paa na lang yung natira. Ayun yung paa niya pa. Ito po yung ating Taiwan Lop. Kasi dito, natabayaran ko, hindi pa lumilipad, mga kasing ko. Ang lakas na ng hangin. Sabi. Sumisipol yung hangin. Dito nga ako. Mamaya mabagsakan na yun ng aero. Update lang natin, 6:43 na ng gabi. At ito yung kalagayan namin dito. Medyo okay pa naman. Pero malakas na. Minsan malakas, minsan hihinto.
Tapos biglang lakas, biglang hinto. Pero yung ulan, mga kasing ko, wala. Ayun, oh. Patak-patak lang. Oh. Lakas lang ang hangin. Ayun, oh. Grabe, nakakatakot dito sa, taas ng Ero. Sobrang lakas ang hangin. Tanggalin natin yung mga laman dito sa, natin. Taiwan lock. Grabe lakas. Kasi kawawa sila dito, mga sindok. Makaali pa rin nga ng hangin. Nahirap na. Masyado malakas yung hangin. Baka lipa rin yung mga kalapati natin dito. Kailangan makuha natin mga ibon. Kahit na masipag, kahit na lakas. Kahit na malakas yung, kahit na matibay itong ating Taiwan lock. Kasi yung Ero dito lang sa Pilipinas kaya baka matanggal eh. Hindi na lang mga sigaw. Lakas ng ulan tsaka hangin. Kamayari itong mga kalapati natin. Wow! Lakas ng hangin! Bali sumisigaw yung sumisipol yung hangin, mas. Ito na yung mga ikod. Baba tayo. Nakakatakot dito sa taas, baka may lumipad na Ero. Madali tayo. Baba na tayo mga singko, medyo madulas. Nakakatakot. Yun mga singko, mahampas yung ating tawag dito, roll up sa sobrang lakas ng hangin. Bali ang oras ngayon alas 7 na pasado, alas 7 pasado. Ngayon dito sa pwesto medyo safe na yung ibang alaga natin. Nandiyan na sila. Pinasok natin, kaso mas lumalakas habang paggabi mas lumalakas yung hangin na may kasama ng ulan, mga sundok. Ayun, may ulan na, tsaka naririnig mo yung parang may gumugulong sa langit yung, ayun, mga sundok, sobrang lakas. Inaantabayanan ko si Taiwan lock natin, baka kasi biglang mawala. Kaso nakikita ko pa yung paa niya, andyan pa siya. Sobrang lakas ng hangin. Parang may umaano dun sa langit. Parang may gumugulong na may sumisipol. Sobrang nakakatakot. Yan ang update. Ngayong oras na to, 7:05 ng hapon. Ng gabi, mga singko. Kaya naantabayan lang natin. Nandito lang tayo sa may loob. Dahil nga nakakatakot dun sa loob ng bahay dahil walang kisame. Dito kasi nakakisame kaya hindi mo gaano marinig. Pero try natin pumasok dito sa bahay, mas maingay, mga singko, mas nakakatakot. Ayun, mas naririnig mo kasi yung patak ng ulan, yung lakas ng hangin, kaya mas ayoko dito. Para mas ninenervyos ako dito. Parang feeling ko ang lakas-lakas niya. Kaya dito lang tayo. Dito kasi dito actual nakikita natin na pero wala pa gaano, pero malakas na, mga singko. Alas 7 pa lang, papasok na sa atin. Ang alam ko alas 8 nandito na yung ating naligo na nga tayo dahil nga yung mga tropa pips natin na taga Tarlac wala nang kuryente, Levi. Yung iba wala nang kuryente, tayo meron pa. Maya mamamatay na to, kaya niligo na natin. Hirap maligo pag wala na, nagagamitin natin yung mga flashlight. Ang problema lang, nag-aaway-aaway sila dahil hindi sila sanay, mga singko. Pero papatay natin yung ilaw niyan dito para hindi sila gaano magalaw. Update past 7. Ganito. Mamaya pa kaya.
kung anong oras na, mga alas 8 o kaya madaling araw para may nauhod sa air. Sige, time check 10:30. Medyo meron ng malakas na rin yung ulan. Sige, malakas na yung ulan, tsaka malakas din yung hangin. Kaso hindi mo na maririnig, mga singko, yung yung sipol ng hangin. Medyo mas lumakas lang yung ulan ng konti. Pero hindi siya ganun kalakas na malakas. Pero yung hangin sakto lang, hindi siya yung ganun kalakas katulad nung kanina. Sana ganyan na lang. Yung ating Taiwan Love boy pa, yung paa niya. Time check. Alas 10 ng gabi. Hindi na gaano lumilipad yung ating mga tarapal. Pero yung hangin, yung ulan medyo bumigat na konti. Yon, bale 11:30 na ng gabi. Chinek ko lang bago tayo matulog, mga singgo. Chinek ko lang dito sa pwesto. Wala pa naman natatanggal na bubong. Pero yung ulan, malakas pa. Okay, maibon natin. Komportable na. Papatay na natin yung ilaw para makapagpahinga sila. Dito naman sa may natin, breeder. Dito sa breeder area natin, malakas yung hangin. Pero yung ating bubong hindi pa naman nililipad. Hindi pa nililipad, kaya medyo goods pa. Tutulugan na natin maya-maya. Malakas yung hangin, mga singko. Woo! Malakas yung hangin. Try lang natin dito. Check lang natin kung okay yung mga ibon natin. Medyo malakas na yung ulan. Medyo malakas mga singko. Ulan tsaka hangin, medyo lumalakas na. Ito nyo. Kaya sana mag-safe lahat, mga singko. Woo! Malakas na pala banda dito sa may area na to. Ulan, malakas. Hangin, malakas na rin. Bali, 11 na ng gabi. Balik na tayo doon. Balik na tayo dito. Mas safe tayo dito Doon sa labas medyo malakas na yung hangin tsaka ulan. Medyo nakakatakot na doon, baka mamaya. Ang gusto ko lang dyan, mga singko, na paggitnaan kasi tayo ng dalawang building. Kaya pagdating dito yung hangin sa baba, basag na. Kasi dalawang building ang natin ang protection natin. Dalawang building magkabila. Kaya pagdating dito sa may atin, sa ilalim, basag na yung malalakas na hangin. Pero malakas pa rin talaga, nakakatakot. Kaya gagawin natin, tutulugan na natin. At sana ganyan na lang siya. Huwag na sanang masyadong lumakas para safe yung mga ibon natin. Bukas ng umaga, update ko kayo dahil kailangan natin magpahinga. Ayan 11:30 na ng gabi. Nakakatakot na ang palakas na ng palakas. Woo! Bukas ng umaga, update ko kayo at patayin na natin ito para makapagpahinga na yung mga ibon natin. So ayan, mga singko, bali, good morning. Medyo late tayo nagising, mga singko. 7:40 na. Bago tayo mag-open ng tindahan, gagawin natin. Check ko lang saglit yung mga ibon natin. Kasi nandito, goods na goods sila. Okay, safe na safe, mga singko. Kasi ito, kahit siksikan sila, safe na safe sila, mga singko. Ang gusto kong tingnan, ngayon titignan natin, mga singko, yung labas, Taiwan Love, at saka yung sex stockbird natin. Pasana natin bago tayo mag-open ng tindahan, mga singko, dahil di pa tayo nagbubukas. Bali, nandito. Hindi dito kasi sa ilalim, mga singko. Yung pusa, hindi na natin tinanggal dahil nga safe naman sila. Hindi sila yung naanggian. Dry yung kanilang sahig. Ang inaalala ko yung mga nandito, wala kasi. Ito yung mga nandito, konti na lang kasi ito, mga singko, Pero hindi sila nabasa. Hindi sila basa, mga singko, kasi makikita mo yung kanilang balahibo dry, hindi sila nabasa. Safe sila dito, mga singko, kahit pa paano hindi sila na hindi sila na paano. Goods. Tapos yung ating yero hindi nilipad, pakatibay kasi naglagay tayo
Ayun o, sige, naglagay tayo ng hagdan. Lagay natin yung isang malaking hagdan dyan para kahit pa paano may pabigat. Kasi wala siyang ganong pabigat eh. Naglagay lang ako ng mga ilang bakal dyan para hindi masyado maangat. Kaso dahil malakas yung bagyo, nilagay natin yung malaki hagdanan. Kasi nandito, okay, goods. Wala nasira. Dilinis lang. Kasi kulinis lang ng konti. Pero wala gaano nasira. Okay naman yung mga stock natin dito. Check natin ngayon ng... Ito lang, natanggal lang yung karapal natin dito. Kaya, ayun. Nagtubig yung ating poop tray. Pero madali lang linisin yan. Importante, wala nasira. Walang natanggal na bubong. Yung mga nilikas natin, pwede na nating ilagay. Ayun o, walang basa eh. Walang basa yung poop tray. Ibig sabihin, okay sila. Matibay yung ating kulungan. Lalo na itong si Taiwan Lop. Tignan natin mga sito. Hindi na puwi tayo kagabi. Ayan. Si Taiwan Lop natin, buhay pa. Mga sito, ayan o. Wap, tingnan natin, baka may sira. Ang landing board, buo pa naman. So ayan mga singko, magandang balita. Dahil yung ating Taiwan Lop, ayun o, hindi nilipad. Lalo na yung ating waiting area. Kanina pa. Yung waiting area natin, buhay pa. Mga singko. Sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan, yung hampas ng hangin ang sobrang lakas mga singko. Hindi na paano yung ating Taiwan Lop. Sabagay, ito kasi Taiwan Lop natin sobrang to. Sobrang ganda nito. At sobrang tibay pala niya sa bagyuhan. Nakailang bagyo na siya nadaanan. Di pa rin natinag. Ang iniisip ko nga kahapon, ito, baka matanggal ito. Kasi itong yero natin na nilagay dito, yung ating waiting area, kala ko siya yung mawawala. Kasi gawang Pilipinas lang ito Kaya, yun ang iniisip ko. Tapos, kapag nandun ako sa may baba doon, mga singko, tayo kasi nasa ilalim tayo. Ang sinisilip ko lang, yung paa. Yung paa lang yung sinisilip natin. Dahil nga, yun lang ang nakikita ko sa baba Tinitignan ko yung paa. Kung andyan pa yung Taiwan Lop natin. Goods naman pala. At kahit pa paano, buhay si Taiwan Lop natin. Kala ko ililiparin na talaga siya. Pwede na natin pakawalan yung mga nandun sa baba dahil medyo siksikan sila doon. Para ang naano lang sa atin yung ito mga silo. Yung pagkainan, medyo umusog. Nasa gitna ito nandun minusog niya. Kaso, padumihan na. Lilinisin muna natin yan. At pakawalan na natin yung ating mga ibon para maginhawaan na. Check lang natin ng isang mabilisan yung ating laruan saka yung ating stock bird doon mga singko. Kung ano na nang nangyari sa kanila. Bago tayo mag-open. Dahil nga, oras na. Diba tayo? Tignan nyo naman. Handa nakatibay ang Taiwan Lop. Kaso ang problema dito sa bahay. Wasok na naman tubig. Kaya sobrang lakas. Wasok na naman. Sobrang lakas kasi ng ulan sa gabi. Ang tubig natin pumasok Kaya kailangan natin ng botas. Kaso wala tayong botas. Si AirPods ko maglilimas na naman yan para makalabas ng tubig. Pero sa tingin ko hindi pa niya kayang lumabas. Kasi sa labas niyan puno pa. Sisibol lang din ulit. Sisibol lang. Check natin yung ating mga laruan. Dito. Yung hangin malakas pa rin Pero hindi nagaano.
Kaso eto, hindi ako nagtakip na ito mga kasing. Hindi ako nagtakip. Baka si AirPods ko. Ayun, pinagtatakip. Yun! Medyo okay pala sila doon. Natakpan ni AirPods ko. Dito, goods na goods pala. Matiba yung ating hindi natin nagkala ko mapupulot din ito mga to yung ating plastic na ginawa. Dito, sa ating Stockbird, goods sila. Kasi makikita natin dyan yung mga box perch natin, dry na dry. Pati yung ilalim, pagkainan, dry na dry. Sila, hindi sila basa. Ayun mga singko. Dry na dry mga ibon natin, hindi na basa. Kaya, goods at safe sila mga singko. Ay, salamat. Medyo na tayo. Naging tayo. At safe yung mga ibon natin. Dito naman, hindi natin masilip dahil nga pinagtatali ni AirPods ko. Napakagaling. Thank you, AirPods. So, yan. Bali, ito yung ating mga laruan. Ayan sila. Singko, yan o. Ayan sila. Singko, ayun. Okay naman sila. Nasa ilalim pa yung iba. Saka wala gaanong basa. Dry na dry din yung mga ibon natin. Ibig sabihin, walang nabasa. Walang naanggian. Tingin ko dito, good side sila. Hindi sila magkakasipon. Kasi pag ganitong mga singko ang nawala lang dito wala rin. Goods din mga singko. Yung ating mga ibon dito okay na okay. Kaya gagawin natin punta na tayo dun sa pwesto at pwede na tayo magbukas mga singko dahil kailangan na tayo ng mga tropa pips natin. Yung mga hindi nakabili kahapon, kaya tayo nagbukas kahapon kahit malakas na yung hangin. Maraming nagchat-chat sa akin na mag-open tayo dahil nga wala silang papatuka tsaka sa mga hayop nila. Kaya gagawin natin, mag-open na tayo dahil nga yung mga ibang tropa pips natin na hindi nakabili kahapon kailangan nila tayo para makabili ng patuka nila sa kalapati nila, sa mga ibang hayop nila mga singko. Let's go! Yun mga singko, dahil nga medyo maganda na yung liwanag. Kahit na medyo mahangin pa mga singko, may nakikita na akong mga blue sky. Kaya gagawin natin, pakakawalan na natin yung mga nasa Taiwan loft natin. Kahit paano, kahit siksikan sila naging safe naman sila nung gabi mga singko. Kahit na may madilim na parte ng ating yung itong kalamidad, may umaga pa rin na kahit paano sisikat mga singko. Kaya gagawin natin, pakawalan na natin itong mga ibon natin kahit dito lang kasi hindi pa naman marunong yung mga young bird natin. Pakawalan natin mga singko. Hop, dali. May sumabit. May sumabit. Kala ko wala na to at kala ko tapos na tayo. Shoutout na rin natin dahil yung mga ibang ang dami nagchat sa akin na, boss, ingat kayo. Maraming po salamat sa inyong lahat. At sana mag-ingat din kayo at walang mangyari. Kung meron man, sana safe kayong lahat. At walang maano sa mga pamilya niyo mga singko. So ayan, shoutout natin si Rodel Bongat ng Pasig mga singko. Kay Joel Santos, lagi ko nagchat sa akin na, boss, ingat po kayo dyan. Ingat din kayo dyan, sir, mga singko. Kay Handsome Guy, also the smart one, mga singko, shoutout sa iyo. Kay Rodil Quindoza ng Saipan, USA, ingat po kayo dyan mga singko. At kami dito okay naman. Kay Camille Calivoso, shoutout daw kay Andre Matthew, shoutout sa iyo. At last na natin, ito naalala ko mga singko, nag-comment din siya sa atin. Si Sir Johnny Garcia, ang alam ko sa kanya kasi malapit siya sa tabing dagat. Nung huli kami nag-usap, parang La Union siya, tabing dagat mismo kasi siya yung pumapalaot. Sana boss, safe kayo dyan dahil nga malapit kayo sa tabing dagat. Baka lalo na parte sa inyo ang daan ng bagyo. Kaya sana safe lang kayo dyan, boss Johnny Garcia. So yun, kahit pa paano na-shoutout natin yung mga tropa pips natin. At lahat dyan, shoutout natin sa mga susunod pa isa-isa lang. Palima mga singko. So yan, kahit malakas ang hangin, hindi ko lang alam kung naririnig nyo ako dahil nasasapul ng hangin yung ating boses. Wala tayong mic, kaya pakawalan na natin yung mga ibon. Sila dito lang, bungat lang, bungat lang. Flying way up high, flying to the sky.
lakas ng hangin. Baka tangayin yung mga kalapati natin papunta doon.